Perfect. Ayan. So, good evening, guys. So, tonight, ayan, first time natin na magpa-podcast. Podcast daw ito. An HBP podcast. So, yung title niya, of course, is Genius Talks. So, if ever you are wondering bakit Genius Talks yung title natin is because we call our HBP mentees as geniuses. So, that's because it is based on, the word genius, wherein yung focus talaga natin is finding the genius of the person. When we say genius, that is the natural talent. So, of course, when we talk about HBP, hindi lang naman about genius talaga, but really, it's everything na affected ng katawan mo. So, it could be your health, your productivity, your stress, really anything na affected ng katawan mo. So, if your body has something to do with it, that is covered by HBP. So, ganun siya. So now, we created this podcast because we really want to spread the news about HBP, that it can really help people's lives. Kasi nga, as some of my mentees told me, parang underrated pa talaga siya because of course, hindi ko siya hina-hype in marketing because I really don't want to do that. I wanted to be really realistic. So now, what we're gonna do na lang is, instead of hyping, we're actually gonna tell stories, real life stories of people who um came to discover and know their precise HBP types. So when we say precise HBP types, these are really accurate. Like hindi kasi to personality testing lang eh. This is very different from personality testing because personality testing, ang gagawin mo is, I mean, sa test mismo, ang itatanong sa'yo is about your personality, right? Your preferences and all that. Pero sa HBP kasi, when we do the precise HBP testing, magugulat ka na yung mga tanong doon is about measurements ng katawan mo, about your health, about your family history, yung mga ganon. So, ang dami-daming tanong, talagang masasabi mo sa sarili mo na, oh my gosh, kaya pala napaka-precise niya. Kaya pala pag lumalabas yung insights ng sa HBP profile, parang feeling mo, yung tawag nga dito ni AC is parang metaphorically naked, yung parang ganon. Kasi whatever you are as a person, kitang-kita sa back end. Kung nababasa namin yun kung ano ka. That is because we know your precise HBP type and may insights yun sa coaching panel. So anyway, before ako lumayo, so this Genius Talks is really all about the specific journey of a specific person, people who know about their precise HPP type. So they could be my VIP mentee, mini VIP mentee, sync mentee, as long as meron na silang precise type. So ayun, excited ako sa podcast na to because these are really real people's stories. So at least hindi tayo parang alam mo yung gagawa-gawa lang ng story tapos sasabihin na this is really effective. This is really more on telling you ano ka ba yung magagawa ng knowing your precise HBP type in your life because it's not just about personality. So, ang pag-uusapan naman natin ngayon, our guest, di ba? Our genius guest is AC. So, syempre yung pangalan niya sa Facebook is Anne Christine Trinidad. Pero you can call her AC. She is a college student and at the same time a freelancer. So, I would like you to welcome her, di ba? Virtual clap. So, sige, let's start na because ayan, nag-start kami ng medyo late. So, hi AC, good evening. Hi, TL Chris. So, my name is AC. Social media strategist po ako for health and wellness businesses. And yun nga, kagaya po na mention ni TL, I'm also a college student. Mm-hmm. So, yeah, na-curious siguro yung natin. Siyempre, ako kilala ko si AC, di ba? So, I will be asking her in behalf of you. Or on behalf of you pala, hindi. Mali yung grammar. Okay, sige. So, I'll be asking you on behalf of our audience. So, college student ka and at the same time you're a freelancer. So, how did you come to know about HBP? Actually, nagsimula po siya nung
napunta po ako sa Eureka AC. So, yung Eureka AC kasi, under po siya ng accountability group ng The Freelance Movement Tribe. Tapos, ayun nga po, napunta po ako sa AC ni TL. Tapos, nung time na nandun po ako, nag-join ako sa group niya. Nag-offer siya ng HBP group coaching. Yun po yung unang tawag niya sa Decode Workshop. So, for free na po yun in-offer sa aming mga AC members niya. Kasi ganun ka-generous si TL. So, in-offer niya yun. Tapos, noong una niyang chinat yun sa GC, parang medyo na ano ako kasi, ang weird naman ito. Ano ba 'tong HBP na 'to? Malay ko ba? So, nung pagka-type pa lang niya nun sa Messenger, sinearch ko siya, tapos wala akong nakita. Kasi nakita ko high blood pressure. So, parang ang tagal ko siyang hinintay. Kasi nung minention ni TL week before, so inabangan ko siya kasi gusto ko malaman kung ano ba yung HBP. Kasi, yun nga, ang weird kasi hindi ko siya makita sa Google na parang, ano 'to? Anong topic na ituturo ni TL? Kasi parang, ang weird kasi hindi namin alam 'to. So, parang ayun, dun siya Mm. nagsimula. Tapos nung start na talaga nung coaching, dun ako na-shock kasi ang dami kong na-discover na dun ako nagkaroon ng parang, ayun pala yun, yung parang ako pala 'to, parang gano'n. Kasi dun sa mga sinasabi ni TL dun sa group coaching, nagsasabi kasi siya ng mga traits ng HBP types. Eh, prior to the group coaching, pina-take niya po kami nung quiz, yung initial quiz. Tapos, sabi ni TL nun, up to 80% na yung accuracy niya kasi kapag daw hindi ka nag-ano, precise test, hanggang ganun lang yung accuracy mo. Pero dun sa precise test talaga, 100% accuracy. Pero nung result pa lang dun sa initial test, nag-resonate na ako kasi ako to. Kasi yun nga, type 1 po ako para sa mga hindi nakakaalam. So yung type 1 kasi is sila yung mga hindi madaling tumaba. And nung nag-group coaching na talaga, nung nagsabi na siya ng mga ganito, ganyan, yung mga insights, parang sabi ko, ay, type 1 ako, hindi ako nagdududang, hindi ako type 1, kasi yun talaga ako. Parang yun na yun. So, ayun po, Mm. dun po talaga siya Ayun. nagsimula. Yeah, baka kasi yung ano natin, yung mga nakikinig sa atin yan or nagwa-watch sa atin ngayon is nagtataka sila. Ano ba kasi yung HBP na yan? Kasi wala naman talaga sa Google, 'di ba? High blood pressure yung ano. Pag hinanap mo siya dun, high blood pressure. So, by the way guys, HBP stands for hormone-based personality. So, siguro siyempre ang unang tatatak sa isip mo kapag narinig mo yung hormone-based personality is, it is a personality coaching. So, basically, kumbaga, primarily, hindi siya personality coaching. It's really a holistic health coaching na sobrang related to your personality. So that's why I called it a hormone-based personality. I actually was the one who coined the term HBP. Kasi yung original na name nito is wala talagang pakialam yung tao. Kasi nga it's all about health. It's really all about health. So ayun, yung yung next na tanong ko naman sa iyo, Easy, is so okay, nag-take ka nung HBP quiz, 'di ba? Yung initial na HBP type mo, and then lumabas sa'yo na type 1. So, ano yung naging impression mo dun sa HBP itself na, hala, nag-take ako ng quiz pero bakit hindi hindi na kita pangunahan. Pero ano yung impression mo dun? Ano, nung una niyo po kasi in-announce yun sa group, yung HPP nga, parang medyo nagda-doubt pa ako kasi first time ko lang marinig and parang medyo hindi siya gano'n ka-credible kasi hindi ko siya mahanap sa Google, sorry TL. Pero yun, hindi siya gano'n ka-credible kasi nga wala akong mahanap sa Google, isa sa mga traits ko is parang kailangan ko muna makisigurado sa isang bagay. Kailangan ko munang i-search yung isang bagay at para magkaroon ako ng trust sa isang tao. So, Hmm, mhm, kailangan ko muna i-gather lahat ng information bago mag-gain yung trust ko. Gano'n ako. Tapos, yun nga, nung pinresent niya yun sa Decode, parang do'n ko na-realize na, ay, kaya pala ganito ako. So, yung first impression ko talaga sa HPP no'n is medyo off pa. Pero nung na-take ko yung initial quiz and yung result, parang do'n nagkaroon ng, do'n umangat ng percentage yung trust level ko sa inyo. Kasi parang sabi ko, ang accurate naman ito kasi hmm, ano, hindi siya katulad ng ibang personality test na kasi since psychology student po ako, masyado akong familiar sa mga personality test. So, isa sa mga common personality test is yung MBTI. So, parang sabi ko, nung dun pa lang sa questions, parang hindi na siya katulad sa MBTI kasi sa MBTI, puro siya ano, generalized statements and more on ano talaga,
kunwari, you are a social person. Tapos, di ba naka-Likert scale pa yan? Strongly agree, Mm. disagree, ganun. Eh, dito kasi, yung quiz, nagtatanong siya about ng body measurement. So, na-weirdohan talaga ako kasi, first time ko lang kasi siyang narinig and first time ko lang naka-experience na all about the body itself. Hindi lang siya yung more on, parang subjective. Ayun, Mm. objective kasi siya, yung quiz. Objective siya. Mm. Kaya, dun parang umangat yung trust level ko. Parang, ayun, na Mm. umangat 10% kasi, accurate naman yung result sa akin and hindi naman siya and ni-retake ko pa siya just to be sure. And yun pa nga, kahit na ni-retake ko siya, lumabas pa rin na type 1 ako. So, ayun Mm. talaga. Tapos nung pinesent niya sa group coaching, mas lalo umangat yung trust level ko eh. Kasi, nakita ko, based on science siya. And hindi lang siya basta-basta sinabi niyo, minema niyo lang. So, ayun siya TL. So, parang from zero trust na doubt, naging naging 100% trust. Kasi dun ko nga nakita yung science base. And yun nga, nagme-make sense siya sa akin. Hindi siya yung parang inimbento niyo lang for talagang may Mm. solid ka na proof na Mm. itong part ng aspects na 'to, dito siya kinuha, ditong part siya ng science kinuha. So, parang it makes no sense na hindi mo siya pagkatiwalaan, gano'n. Mm. Yun. Oo. Oo, kasi naniniwala nga tayo sa ano, 'di ba? Naniniwala nga tayo sa mga zodiac signs. So, how much more ang science pa? So, Mm. natawa lang ako dun sa sinabi mo na ano, dun sa sinabi mo na type 1 ka kasi hindi ka basta-bastang nagtitiwala, 'di ba? So, Mm. kaya nga paulit-ulit ko din sinasabi sa ano, sa HBP community na hindi rin ako nagtataka bakit wala pa akong VIP mentee na type 1, especially type 2. Kasi sa lahat ng HBP types, 'di ba, yung type 1 at saka type 2, sila talaga yung pinaka-skeptical because these are the very logical people. Like, very logical. Kahit anong atake mo sa emotion nila, nagfa-front pa din talaga yung ano nila, yung logic. So, it really feels good that, you as a type 1, napunta ka dito, na-explore mo siya and, knowing that you're also a psychology student. Kumbaga, I already know most probably ang unang magiging skeptical sa ganito is psychology students. Ugh. Because nandun yung word na personality and we all know that, psychologically speaking, personality tests are not accurate, 'di ba? Because you're actually just the one who's parang ikaw lang yung nagre-rate sa sarili mo ikaw lang yung sumasagot nun. So parang kinakategorize mo lang talaga yung sarili mo, ano yung personality mo. But, when it comes to HBP kasi, it is your body that's gonna tell you ano ka. Hindi yung definition mo lang sa sarili mo na most probably tainted na by how the world tells you to be you, 'di ba? So, that's actually amazing. So, may ano lang ako, meron lang akong kasi 'di ba, you already have your precise HBP type. So, Mm. did you have any initial thoughts or expectations about HBP before getting your precise HBP code or HBP type? Siguro yung expected ko talaga is malalaman ko kung sino talaga ako. Kasi yun nga, nung pinesent niyo sa'min yung initial, sabi niyo 80% lang yung accuracy nun. So, expected ko talaga dun sa precise type, dapat 100% accurate and makaka-resonate ako. Kasi yun nga, sinabi niyo 100% accuracy, so expected ko talaga, tama talaga siya na parang walang walang error, walang Mm. fault. Oo. So, yun Mm. po. Yun lang po talaga Ayun. expectation ko. Also, siguro nung time na yun, excited ako. Eh, hindi na ako yun na nga, nawala na nga yung doubt and yun nga, expectation ko na lang kailangan accurate talaga 'to, Tapos yung next Mm. is sobrang excited na ako malaman kasi siyempre hindi naman talaga natin 100% kilala yung sarili natin. So, kaya na-excite ako kasi gusto ko malaman kung ano yung sinasabi nito about sa'kin. Kasi Mm. Mm. nakakadagdag rin po kasi siya sa self-awareness kaya ayun. Yeah, yeah. It's actually exciting. So, kahit ako mismo nung first time na tinake ko 'to sabi ko, "Oh my gosh, I mean, I am not a psychology student. I'm not even a psychology graduate. Pero nung college kasi ako sobrang a ako yung tipo na pupunta ako ng library,
lahat ng psychology books doon, kahit hindi mo ko utusan, kahit hindi mo bigyan ng assignment as an instructor, ako pupunta ako doon para magbasa. So, psychology is actually one of my biggest interest. Kaya ako mismo, una akong nagka-interest talaga dito. So, na-curious lang din naman ako, na, 'di ba, yun yan, nag-take ka na ng ng precise test. Can you walk us through your initial experience in taking the precise test? What surprised you the most about your results? Hmm, siguro po nung nagte-take po ako nung test na mismo, na-realize ko, although mahaba siya, kasi 2 hours ko siyang sinasagutan, although mahaba siya, nag-e-enjoy ako kasi gusto ko yung masinsinan akong tinatanong. Ayoko kasi nung mga shallow questions na. So yun nga, type 1 problems na ano, na Mm. parang gusto detailed. So gustuhan ko siya kasi napaka-detailed niya and yun nga, kagaya nga ng minention niyo, measurement siya ng body. Tapos dun rin tinatanong yung mga history, kung meron kang history ng diseases, na-experience mo ba 'tong sakit na 'to, yes or no. Tapos yung gamot, ano na ba yung mga gamot na na-take mo, ililista niyo. Yun yung gustong-gustong part ko. So, kahit na 2 hours ko siya sinasagutan, tuwang-tuwa ako kasi napaka-detail niya and dun ko masasabi na oo nga, na napaka-precise talaga niya kasi imagine, kinalkal ko pa yung mga dating Medical records mo. pati inisa-isa ko po talaga din yung mga medication na tinake ko simula bata pa ako hanggang ngayon. Yun yung Mm. nagustuhan ko talaga sa part na yun. So, wala sa'kin yung duration, wala Mm. sa'kin kung gaano kailangan ng effort yung quiz. Natutuwa talaga kasi ako kasi napaka-detail niya. Parang parang wala kang mami-miss out kasi lahat na pinapasagot sa'yo. So, kung mapapansin niyo po yung precise test kapag kunwari nag-avail kayo, as in all about your body talaga siya, yung measurement ng parts ng body, tapos yun nga, yung family history, tapos nagse-smoke ka ba, gano'n. Tinatanong pa rin talaga siya. Tapos Mm. nakakatuwa, after nun, tinanong ako ni TL kung ano, kung premature ba ako. Sabi ko, "Bakit TL?" Hindi ko sinabing oo agad, sinabi ko, "Bakit TL? Ano meron?" Sabi niya, kasi dun lumabas sa health risk assessment ko na may percentage ako na ganito yung ma-develop kong sakit kasi nga premature akong pinanganak. So, parang sabi ko, nagulat ako kasi sabi ko sa isip-isip ko, "Paano nalaman 'to ni TL na premature ako? Eh, wala naman akong sinasabing premature ako. Wala namang nakalagay dun sa question na premature ka ba?" So, parang nagulat ako kasi parang pakiramdam ko, parang may CCTV camera. Tapos kasama ni TL yung bawat kilos ko. Kaya yun nga, dun sa minention ni TL, dun ko sinabi sa kanya na pakiramdam ko, metaphorically naked ako kasi parang, alam mo yun, wala akong kwento kay TL kung ano, share ko lang sa inyo, hindi ako pala kuwento. Hindi ako nagkukuwento unless pina-prompt ako magkuwento. So, wala naman akong nakuwento kay TL na gano'n ka-personal. So, nagulat ako nalaman niya na premature ako dahil lang do'n sa lumabas na results. Parang naloka talaga ako nung ano, yun nga, sabi ko kay TL sa chat, "TL may 360 ano ka ba dito na kami?" Kasi ang weird kasi paano niya nalaman na premature ako ta's paano na-generate yung gano'ng result na may percentage akong chance na 70 ata yun, 70% chance na magka-develop ako ng ganitong sakit, dahil lang dun sa sinagot ko. Eh, wala naman talaga akong wala talaga akong dinivulge. Kung Mm. mapapansin niyo kapag mag-avail kayo, promise, wala talaga dun nakalagay na, "Are you premature?" Wala talaga. Pareho tayong na dun, pareho tayong nabigla dun actually. Akala ko talaga TL manghuhula kayo or something, manghuhula kayo in a logical manner. Kasi grabe talaga, na nakaka-shock. So, hindi ka naman nagulat na like from the initial HBP quiz, 'di ba yung HBP quiz na 9 questions lang to that precise HBP test na parang, oh my gosh, ba't parang ang layo ng ang layo ng mga tanong, 'di ba? Hindi ako nagulat TL kasi na-overwhelm ako in a way na gusto ko yung ginagawa ko na yun, gusto ko nagte-take ng gano'ng klaseng test na detail. So, kung hindi pumasok sa isip ko yung parang, ang layo naman nitong initial sa precise, parang wala TL kasi Mm. sobrang 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 na-excite ako. Legit TL, legit. Kasi nga, gusto ko talaga yung tinatanong ako ng gano'n ka-detail, parang Mm. ayoko talaga ng shallow, ayoko na shallow. So, yun talaga Mm. yun.
Sa type 1, Ayun. yun nga, type 1 ko. Yeah. Napaka-type 1 talaga na na-enjoy mo yung ano, na-enjoy mo yung napaka-detailed na kasi nga actually isa din yun sa ano, isa din yun sa parang concern ko as an HBP coach na during the test, 'di ba sobrang dami ng tanong, pero napaka-specific niya kasi sa tao. Imposible na bigyan ka ng generalized na result Mm. from the answers na ibibigay mo. Pero yung worry ko lang talaga dun is, what if ma-bore yung nagsasagot nito, 'di ba? Pero what I found out is that kasi kapag precise HBP type mo yung pag-uusapan, na parang imposibleng ma-bore ka sa test because eto talaga yung sagot eh. Mm. Kumbaga dito manggagaling yung precise na HBP type mo. So, it's very impossible na hindi ka interesadong sagutan yun. Dahil nga, binili mo yun eh, di ba? So, sasagutan mo talaga yun. Yun, nakakatuwa lang. So, what about your precise result? Di ba, nakuha mo na yung precise result mo. So, about that result really resonated with you and helped you understand yourself better? Siguro po yung pinaka number 1 is yung chronobiology ko. Dun talaga ako yun talaga yung pinaka-thankful ako kasi yun yung pinaka-helpful for me. Mm. Tapos, dun ko na-realize yung one reason kung bakit ayoko palang bumangon kaagad. Even if minention niya sa decode na type 6 yung late risers, Mm. may portion kasi dun sa result ko na iba pa yung wake up time sa rest. After ko mag-wake up, magre-rest pa ako. So, dun ko na-realize na, kaya pala ganito ako kasi TL kapagka 'pag bumabangon ako, ayoko talaga agad bumangon. Pero kasi since parang inaano ng society na kailangan mong bumangon agad kasi nga kailangan pagkagising bangon agad. Kaya pala kapag ginagawa ko yun, naiirita ako. Parang buong araw pa lang, naiirita na ako kasi nga dahil lang sa small action na yun. Kasi Mm. after nung binigay niyo sa'min yung result at yung mga information, in-apply ko siya. What if try ko nga bukas na paggising ko, magre-rest muna ako. Tapos Oo. ang saya niya sa feeling. Ang saya niya sa feeling kasi parang ang kalmado, parang parang ano, parang ina-allow nung rest time na yun, bumalik muna yung kaluluwa ko. Parang gano'n. Kasi nga ang calming niya sa feeling. Kaya Oo. ayun, ang saya-saya niya. So parang parang ito yung dahilan kung bakit siguro bakit ako naiirita kaagad 'pag umaga-umaga pa lang. Dahil lang dun, Mm. dun ako nagkaroon ng parang siguro nga ito nga yun. Tapos another thing is yung sinabi niya yung 2 of my strengths. Ang nakalagay Hmm. ko dun, yung 2 na strengths ko is yung pagte-take ng data and pag-a-arrange ng data na mas madali, I mean, parang kunwari may binigay kayong complex data, kaya ko siyang i-simplify na mas Hmm. maintindihan ng tao. Na parang kasi TL magaling ako sa note taking, lagi ako nagte-take ng notes and kapag nagte-take ako ng notes, naglalagay ako ng mga chart. Gano'n ako mag-take ng notes or Mm. kung hindi sa chart, naka-bullet form siya. Kunwari may Mm. pinili yung PowerPoint presentation, kahit mahaba pa yun, kaya ko siyang i-bullet form na lang at mas maintindihan. Mm. Yun yung napapansin ko throughout my life. Tapos parang sabi ko, "Oo nga 'no, ito nga tama nga siya kasi strength ko nga yung pagte-take ng notes." And ang bilis ko mag-take ng notes. Kaya ko mag-take ng notes talaga na habang sinasabi ng tao, tina-take ko kaagad siya word per word. Kasi Mm. aside nga dun sa innate na pala talaga siya, aside from dun, writer po ako sa church. So nasanay parang mas lalo siyang nahasa. So Mm. kahit gaano ka pa kabilis, kaya ko mag-take ng notes and kaya ko mag-transcribe, dun ako Mm. magaling. Tapos yun nga, Grabe. another strength yung pag-a-adapt, mabilis daw ako mag-adapt. Which is, Mm. oo nga, tama nga, kaya pala pagka sinalang mo ako sa ganitong environment, although, oo, magka-anxious ako, pero after a while mabilis ako anong tawag dito, I would get hang of it agad-agad. Mm. 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 Tapos kunwari may binigay kayo sa'king situation tapos parang mahirap siya na situation, kaya ko siyang i-handle in a way na hindi ako ma-o-overwhelm. So yun nga, adaptability nga. So parang sabi ko, Mm. nito kasi nakuha niya yun sa body measurements ko.
test na scenario na parang are you adaptable? Wala naman kayo sinabing ganun, pero nakuha niyo Oo. ko. Parang sobrang weird. Weird talaga, Tia. Yun yung describe ko kasi professor yung body, tapos paano na nalaman na adaptable ako? Parang Oo, 'di ba? weird. Ang weird. Ang weird na amazing. Yeah. Tapos, ang isa ka pa dun sa gusto ko is yung sense of strong responsibility. Na oo, kasi parang ano ba, yung explanation niya kaya daw may strong sense of responsibility daw ako sa tao, sa environment, at sa lahat ng bagay dahil daw sa high levels of serotonin. Although hindi ko pa siya na-search nun bakit, pero napapansin ko nga throughout my life na parang, oo nga no, may strong sense of responsibility nga ako. So parang throughout TL, habang binabasa ko yung binigay niya sa amin nun, parang lagi kong sagot, kaya pala. Yun, oo nga no, kaya pala. Oo nga no, kaya pala. So parang ang dali ko siyang i-point out dun sa mga life experiences ko and sa ginagawa ko nung bata pa ako, kaso hindi ko siya napapansin kasi Mm. kapag habang anong tawag dito, habang tumatanda tayo, ang dami nating na-o-overlook. Mga True. bagay-bagay na hindi naman natin napapansin kasi nga busy tayo sa pagta-take ng action. Mm. Hindi tayo nagkakaroon ng chance na self-reflect and contemplate. Mm. So, ang dami dun sa HBP insights na parang, ano, ako talaga to, hindi ko lang siya napapansin dati, pero ngayong pinoint out mo sa akin, napapansin ko na siya ngayon. So, Mm, yun. mm. So kumbaga, tumaas yung ano mo, yung level of self-awareness mo nung nalaman mo na yung precise na HBP type mo. Mm. Kasi nandun sa insights, 'di ba? May nagsabi din sa akin na ganyan eh. Ay, may nagsabi sa akin na mentee na ganyan na, um, matagal naman akong ganito na, pero hindi ko lang talaga siya, parang may ang tawag nun, parang on hindsight lang, parang background lang yung awareness niya, pero Mm. iba talaga nung nilagay siya sa foreground na, oh my gosh, eto pala yung strength ko, eto pala ako. So parang hindi niya because hindi siya, parang hindi nandiyan sa harap niya yung awareness niya sa strength na 'to, hindi niya magamit yung strength na 'yan. So Mm. ibang-iba nung pinaalala sa kanya ng HBP type na yan, "Hoy, ito yung strength mo." So, focus Oo. ka dito, hindi dun sa weakness mo na wala ka namang, I mean, yes, you can improve it, pero yung ano kasi, when we try to make our weaknesses our strength, ang doble or triple pa yung effort na kailangan natin, eh, para gawin yun. Because iba talaga dun ka na magfo-focus sa strength mo. So, yeah, ang galing. So, um, ngayon that, 'di ba, you already have your precise HPP type and meron ka ng, um, access dun sa insights ng precise na type mo. How does understanding those insights about your precise HBP type, how is it influencing your journey towards yun nga yung, kasi yung parang yung topic natin ngayon really is na around your health, 'di ba? Kasi from imagine na nagulat nga ako nung kinuwento mo yun na, oh my gosh, since nung bata ka pa talaga pala gano'n na sakitin ka like halos ay actually monthly, 'di ba? Lagi Mm. kang nagkakasakit monthly hanggang sa na-encounter mo yung HBP. Parang doon ka pa naging parang better. So, can you tell us more about that? Can you elaborate on that, on how it related to HBP? So, medyo short lang 'to kasi yun nga, kung ikukuwento ko bubuhay ko medyo matagal 'to, pero ayun. Starting po nung bata talaga ako kasi premature nga ako, pinanganak ako 6 months lang. Sabi ng mga doktor miracle baby daw ako kasi nga bihira sa mga baby ang kumpleto yung organs, kumpleto yung body parts at 6 months. Kasi 'di ba parang hindi pa daw develop yun. Ang problema that time, although 6 months po ako, ang weakness ko is lungs ko, and yun yung lumabas dun sa health risk assessment na mataas yung chance ko na magka-develop ng mga lung diseases. Kasi nga dahil premature ako, which is totoo kasi yun nga po, ang weakness ko talaga is lungs ko. So dati may bronchial asthma ako, tapos nawala siya nung lumipat kami ng Cavite. Dati po kasi sa Manila kami nakatira sa Tondo, which I think dahil nga, sa
Decode workshop, inano niyo po yung lifestyle priorities, di ba po? Mind and place. So, na-realize ko nung inano niyo po yung sync sa akin, yung sync program, sabi ko, siguro kaya nawala yung asthma ko nung lumipat kami sa Cavite kasi dati talaga, sabi nila mama, every month talaga, lagi akong sinusugod sa ospital kasi nga yung sa lungs ko, may problema. And inaatake talaga ako ng asthma. So yun pa lang, check na yun. Sabi ko, o nga no, check. Tapos, nung lumipat naman po kami sa Cavite, although hindi na ako laging ina-asthma, pero at least manageable na siya. Tapos, ang problema naman is kapag nagsasakit ako, yung parang flu, yung mga lagnat-lagnat, ganun. Tapos, matagal siyang mawala. Tapos, nung grade 4, nagkaroon po ako ng tuberculosis. Ang tawag po doon is primary complex. Tuberculosis, tapos yun nga, ginamot pa ako. Tapos nung grade 6, after PE, at tandang-tanda ko yun kasi ayoko talaga ng PE. Type 1 problems. Ayoko talaga ng PE. Nagpawis lang ako, napagod lang ako. A week after nun, nagkaroon ako ng pneumonia. Oh. Tapos, gumaling naman siya. Okay naman, wala namang nahawa. Wala naman pong nahawa sa TB, wala namang nahawa sa pneumonia. Kaya, safe po kayo. Ayun. Tapos po, pagka yun nga, throughout my life, yun, every month talaga, lagi ako nagkakaroon ng sore throat na nagiging flu kasi nga, ewan ko, tingin ko sa pagod ba yun or something. Itatry ko pa siyang i-observe kasi hanggang ngayon, hindi ko pa alam yung cause. Pero yun nga, kasi una siya magsa-start, sasakit na lamunan ko. Tapos, bahala na yung katawan ko kung ano yung next niya. Minsan, lagnat agad. Minsan, ubo. Pagtapos ng sore throat, ubo. Or minsan, pagtapos ng lagnat, pagtapos ng sore throat, sipon. Pagtapos ng sore throat, lagnat. So, ganun siya. Basta Mm. magsasakit siya sa throat. Mm. Yun talaga siya. Tapos, nung in-apply ko yung mga insights sa sync, yung right time to sleep, yung mga right time to do work, doon ko na-realize parang hindi na ako nahihirapan. Yung hindi na nahihirapan yung katawan ko sa ginagawa ko. Kasi dati parang pakiramdam ko, pina-force ko lang yung katawan ko to do work kasi required. Mm. So kasi parang ano na siya, parang easy flowing, parang ganun. Parang okay, sabi ng utak ko, mag-work ako today. Minsan kasi ayaw ng katawan ko, dati. Eh ngayon kasi, dahil nga inaano ko siya sa right time to work, ganun. Okay siya na kahit, sige, sabi ng eto yung mga deadline, ito, gumawa ka ng ganito. So, ginagawa ko siya at the right time. And okay sa TL, hindi ako nagkakaroon na hindi na ako makontra yung katawan ko kasi akala ko dati, tamad lang ako. Na parang, tamad-tamad ko na parang, alam niyo yung feeling ng TL na parang hindi ko kayang walang ginagawa. Yung parang, Mm. alam yung tawag doon sa term na yun, kapag wala akong ginagawa, nagigilty ako. Oo, oo, Hindi oo. ko TL. Imagine yung ganun na parang akala ko, tamad lang ako na parang akala ko dati, yun nga, parang kailangan ko mag-work. Akala ko yun yung normal ko. Pero yun nga, TL, parang kapag kumukontra yung katawan ko, mas lalo ako nagigilty. Mm. Mm. Hirap lang niya explain, pero yun. Yeah, yeah. Ever since nga in-apply ko yung lifestyle recommendations, dun na siya parang hindi na ako nagigilty. And yun nga, nabawasan ka mo yung TL. Nawala yung insomnia ko kasi umu-okay na yung utak ko. Kasi yung Mm. noong 2019, nag-stop ako mag-college noong 2019. Tapos yun, nagkaroon ng pandemic. Nawala na yung body clock ko na parang, na siya, parang sabog na siya. Hindi na siya Mm. consistent. As a type 1 and as me, ayaw ko na hindi consistent. Pero hindi ko siya maging consistent kasi nga, nung time na yun, nung mga 2020 onwards, yun nga, hindi ko alam kung paano ko ayusin yung body clock ko. Kasi yun nga, pinipilit kong matulog on time. Pero, yun nga, parang may inner struggle na parang, Oo. okay, kailangan mong matulog ng 10 o'clock. Pero kasi, ayaw ng katawan ko. And Mm. also, pag gabi, ang ingay-ingay ng utak ko, TL. Kaya dati, ang hirap makatulog kasi pagod yung katawan ko, oo. Pero, Mm. usually, pag madaling araw, mga 1 to 3 a.m., doon malakas yung malakas yung mga naririnig kong boses. Parang hindi ako Mm. makatulog kasi, yun, hindi ako makatulog kasi lagi ko sila naririnig.
And Mm. sobrang ingay niya. And hindi siya maganda sa mental health ko kasi dahil nga wala akong proper sleep, umaano na siya, parang mas lalo ako nagiging irritable, mas lalo ako nagiging anxious, mas lalong hindi okay yung mental health ko. So, after ko nga in-apply yung sa Sync, yun na talaga, parang umo-okey siya and kamo TL kapag gabi wala na akong naririnig na boses. Na As parang in? oo, TL kasi dati yun nga, akala ko ewan ko kung ano ba yun, yung boses na naririnig ko, basta ang dami-dami niya, usually negative thoughts talaga parang, "Ano ba yan, napakawala mong kuwenta," gano'n, gano'n. Ayun yung mga naririnig ko tapos ang dami pang times na, "Hindi mo nagawa yung ganito," o kaya kung hindi man gano'n yung naririnig ko about sa doing work or about sa self-esteem ko, ang naririnig ko yung mga past ano ko, yung mga past mistakes, parang nagre-replay lang Hmm. ako. Or kung hindi Mm. yun, nagwo-worry ako sa future na parang hindi ko naman siya Anxiety naman. hindi ko naman siya iniisip talaga na parang consciously bine-bring up. Pero kusa siyang umano sa utak ko na parang, what if hindi ka makaaral? What if ganito, ganyan? Ang dami kong naiisip. So, parang hindi natatahimik yung utak ko 'pag madaling araw, 1 to 3, 12, basta darating na yung 11, magsa-start na yan yung mga boses, lalakas na yan hanggang sa 3 AM talaga yung peak. Hindi talaga ako Mm. nakakatulog TL, ta's yun nagpo-phone na lang ako para makatulog hanggang sa ayun, hindi ko na namamalayan na nakakatulog ako. Ta's yun Mm. nga, nung ginawa ko yung right time, tinry ko kasi talaga siya TL kasi na-excite ako kasi siyempre baka mamaya ito na yung sagot sa ano ko, insomnia ko, and yun nga, true enough, Mm. yun nga yung sagot sa insomnia ko, yung proper time. Gumawa Mm. talaga ako ng paraan para makatulog ako ng ganitong time. Mm. Kasi, yun nga, tinry ko dati yung mga suggestions sa ano, yung mga suggestions sa Twitter, sa Facebook, sa Reels, yung mga, "These are the best times to sleep. Mm. What to do when you cannot sleep." Ginawa ko yung mag-exercise. And ayoko nga TL na exercise, eh. Ayoko nga mag-exercise bago matulog tapos ipag-e-exercise ako. Hindi naman ako napagod TL, actually, mas ginanahan pa ako. 'Di ba dapat yan 'pag nag-exercise ka, mapapagod katawan mo tapos parang Mm. gagana yung utak mo. Pero nung ginawa ko siya bago matulog, parang parang mas nabuhayan ako, ayun. Tapos ano pa ba yung mga ginawa ko pampatulog, dati tina-try ko mag-meditate kaso nung time na yun nahihirapan ako mag-meditate tapos kasi yun nga naririnig ko yung mga boses sa utak ko kaya nahihirapan ako mag-meditate, hindi ako makapagpakalma. Mm. Mm. Ayun, tapos yun nga tinry ko pa dati yung mga old general advice na drink 8 glasses of water a day, eh, ayoko nga uminom ng tubig, eh. Hindi lang sa ayoko, pero kasi kapag umiinom kasi ako ng maraming-maraming tubig nagiging ano ako parang sumasama ang pakiramdam ko, sumasakit yung tiyan ko, parang Mm. kaya ayun kahit ayoko ring kaya dati pinapagalitan nila ako kasi hindi daw ako umiinom ng tubig pero may reason pala kung bakit, dahil pala dun Mm. sa vasopressin. Parang Mm. yun nga, in-indicate rin dun sa lifestyle recommendations yung mga hormones nga na may explanation talaga siya na eto yung suggestion sa'yo. May scientific explanation rin siya. So, parang hindi ka puwedeng hindi maniwala kasi may scientific explanation kada tawag dito, kada recommendation. Tapos ano pa ba, alam ko na rin TL kung bakit ako yung na-acid reflux and bakit Hmm. kasi may nakalagay dun na insight sa ano na ang mataas sa'kin na hormone, nagkakaroon ng overproduction ng vasopressin, kaya nagle-lead siya sa overproduction ng other ano, basta nakalimutan ko yung dalawa pa na ano, Mm. yun daw yung factor nagko-contribute para mas lumami yung production, yung acid production sa stomach ko. Mm. 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 Nakadikit din siya sa right time to sleep ko. So, nakakabit kapag hindi ko ginawa yun, ganito yung mangyayari sa katawan ko. Which Oo, is oo. kasi nung time ng 2018 to 2019 nagkaroon ako ng stomach infection dahil sa kinain ko dati. And dun na nasira yung tiyan ko, nagkaroon ako ng lactose intolerance tapos Hmm. nagkaroon ako ng acid reflux. So, kapag hindi pala ako natutulog on time, lumalala yung acid reflux Oo. ko. Affected And pati yung tiyan mo. OTL, ang sakit dito, ang sakit lagi sa lalamunan kasi umaakyat Mm. yung acid, eh. Mm. So, Mm.
Yun pala yun. And then, okay, what if ito yung reason nga? Nagbo-boil down talaga dun sa right time to sleep ko, tiyan. Kahit na ang daming recommendation, isa na yung root cause pala ng mga hinanakit ko. Kaya pala, ako may insomnia kasi hindi okay yung mental health ko. Pero kaya pala hindi okay yung mental health ko kasi hindi ako natutulog na maayos. Kaya pala, Mm. umatake acid reflux ko kasi hindi ako natutulog na maayos. Kaya pala, mas mataas yung anxiety ko kasi hindi ako natutulog na maayos. Kaya pala wala akong energy kapag nagtatrabaho kasi hindi ako natutulog na maayos. Yun yung sinasabi ko sa inyo, TL, nung sa sync, nung end of sync na natin na parang ripple effect siya. Mm. Ang dami kong ginagawa pala na akala ko is ang daming parang ang daming root cause. Yung pala, isa lang yung parang Isa lang. basic root cause ko, which is yung tulog ko nga. So, yun talaga Yeah. tinatry ko siyang i-fix. Mm, mm. And, ayun, TL, kamo, promise, grabe, bihira namin yung sakit ngayon. So, di ba last year, kinuwento ko pa yun sa inyo, tapos ngayon parang hindi na ako masyadong nagkakasakit. And, Mm. biggest achievement ko talaga siya ngayon kasi, imagine, TL, nagka-college na ako, sasabay ko yung freelancing in yung college. Grabe, TL, grabe talaga. Nagagamit ko yung FPP sa pag-aaral ko. And, grabe, wala akong masabi kasi, wala talaga, speechless talaga, TL. Kasi imagine, etong week pa lang na to, example, minimum of 2 hours of sleep yung nakukuha ko ngayong week kasi next week, exam week na. So, Mm. imagine, TL, dati kung ako matutulog ako ng minimum of 2 hours a day, pangatlong araw pa lang magkakaroon na ako ng flu. Pero TL, ako ngayon, nakakapag-show up ako ng maayos kasi, yun, nami-mitigate ko kasi yung yung parang mali na ginagawa ko. Kunyari, Mm. masusunod yung Chronabio, nami-mitigate ko siya. Nagagawa ko siya ng coping mechanism. So, bale, kapag sa school, kapag umaabot siya sa window time ko ng right time to nap, nag-nap ako sa school, sa library. And yun Mm. pa, yung mga other recommendation dun sa binabangga ko siya sa mga free time ko sa school. Kaya nami-mitigate yung effect, imbis na Mm. dapat yung effect sa akin. Nawawala siya. Hindi naman siya, Mm. siguro hindi ko pa siya pansin ngayon kasi dati na-mention yung minsan sa type 1, lumalabas na yung sakit kapag relax yung katawan. So baka Mm. possibly, may ganun pa ako. Pero at least ngayon, Ah. nakakapag-show up ako ngayon, 2 hours a day lang yung sleep ko, pero ganito pa rin Mm. Mm. nakakapag-show up ako ngayon, tapos wala akong masyadong sakit, yun. Mm. Tapos, Mm. ang napansin ko pa pala is, dati, 2 weeks yung recovery time ko pa nagkakaroon ako ng flu. Ngayon, 3 days na lang maximum. Kapag And, nagkaka-flu ka, which is minsan na lang. OTL, and kaya lang naman 3 days yung maximum nung recovery time ko. Nangyayari lang yun kapag hindi ko sinusunod yung time to sleep. So, babalik pa din dun sa sa time to sleep. So, ako, parang nagtataka ako. Not actually nagtataka, parang curious ako. Kasi 'di ba dati, like sabi mo, before mo pa nalaman yung precise HBP mo, tapos yung chronobiology mo, parang nagta-try ka talaga na mag-sleep, like on the right time, yung alam mo na right time before. So, kasi nung nalaman mo yung chronobiology mo, probably naman hindi gano'n kalayo yung right time mo to sleep sa chrono mo compared sa right time na iniisip mo dati. Ah, ano yung parang naging difference when it comes to motivating yourself to sleep on time? Kasi kapag nakuha mo yung chronobiology mo, hindi lang naman right time to sleep yung nandun. Ang Mm. dami pang factors, which Mm. mostly, dahil sa utak ko, may mga chronobiology kasi para sa mind ko. And Mm. kaya lang naman ako nagkakaroon ng insomnia kasi hindi ko na-address yung parang stress ng utak ko, ng mind. Mm. Kasi sa Mm. type 1, kagaya nga sabi niyo sa Decode Workshop, ang pinakaunang priority is mind, then yung place. Mm. So, nung ginagawa ko yung mga tips para mabawasan yung stress level sa mind, dun siya nagiging okay. So, parang kung dati pina-force ako pa yung sarili ko matulog ng 10, kasi dati talaga alam ko na ng 10 PM yung time ko.
Mm. Kaso, hindi ko lang talaga siya nagagawa kasi nga pinupuwersahan ko lang talaga yung sarili ko. And dati, Mm. yun nga, between 9 to 10, yung ano ko, before learning my chronobio. Tas ngayon, Mm. parang ano na siya, nagiging natural na talaga siya. As in, actually, by 6 PM pa nga lang inaantok na ako, eh. Pero hindi pa naman siya sobrang antok na, as in antok na antok. Mm. Mm. Nararamdaman ko sa katawan ko na parang slowly na siyang naggi-gear, parang naggi-gear up towards my Mm. nap time talaga. Kasi Mm. dati, 6 o'clock pa lang, 6 PM pa lang, grabe, walang effect sa'kin na parang wala yung gano'ng feeling na gradual. Kasi dati Mm. pinupuwersa ko lang talaga siya. Mm. Ngayon talaga parang ano siya, parang nararamdaman ko flowing, flowing talaga Mm. siya parang, okey by 6 talaga TL. Alam ko yun kasi 'pag may klase pa ako by 6 nararamdaman ko na talaga yung slow na antok, parang hanggang sa magpi-peak na siya by Mm. 7 or 8, magpi-peak na siya na antok na parang, eto kailangan ko ng mag-ano ng kailangan hindi na ako mag-ano ng gadgets or Mm. kailangan hindi ko na ma-stress yung mind ko by 7 to 8 kasi Mm. makakaapekto na siya sa right time. Mm. Mm. So ayun, yun yung difference kasi mararamdaman talaga ng katawan mo. Unlike dati na Mm. fino-force ko, wala akong feeling, eh. Ang nararamdaman ko lang sinasabi ng utak ko na, "Hoy, 10 o'clock ha, kailangan matulog ka na." Gano'n, gano'n gano'n tumatakbo sa utak ko. Pero ngayon, wala na talaga akong boses na naririnig na negative or ano. Yun nga, Mm. nawala yung insomnia ko, nawala yung force talaga. Kasi Mm. mararamdaman mo yun na parang eto ka, tina-try mo yung best na gawin yung tama, pero may harang, eh, may harang na pumipilit Mm. sa'yo. Eh, Oo. ngayon talaga parang smooth sailing na siya. Mm. Ayun So din. parang ano, parang yung ginawa mo lang naman talaga is i-follow yung right timing ng paggawa ng mga bagay-bagay. Kumbaga hindi lang naman talaga yung sleep ang Mm. sinusunod mo. You're also following your nap time, time to work, kung ano, kung kailangan mo mag-work. So parang your 24 hours is actually, yun na yung chronobiology mo eh. So parang fina-follow mo lang talaga kung ano yung dapat mong gawin during this block of time. Pero, ang nangyari is ang daming na-address like for example yun yung sinasabi mo na wala ka na naririnig na ano, na mga voices, nawala na rin yung insomnia mo. Tapos yung acid reflux mo, 'di ba? Tapos kasi yung sinasabi mo na bigla kang nagwo-worry about the future, that's actually anxiety. So Hmm. anything that like really when you're trying to think about the future and worrying about it, that's anxiety, fear of the unknown. And then yung ano, yung mental health mo is nag-ano na siya, nag-improve na din siya. Mm, So sobra. wala parang wait lang, ilang ilang coaches ba yun? Ilang coaches yung kailangan mo para mawala yung mga yun, 'di ba? Like 'di ba parang kang nag-hire ng sleep coach, nag-hire ng therapist, parang gano'n eh yung nangyari, 'di ba? Para magkaroon ng positive effect in those areas. Pero yung ginawa mo lang naman talaga is follow your chronobiology. Hmm. And it all came from knowing your precise HBP type. So kahit ako, kumbaga the reason din naman kasi na nag-coaching ako dito is because I myself have discovered how amazing it is. So Mm. yun nga eh, because parang ako kasi yung coach dito eh. So parang hindi hindi ko gusto na ako yung magkukuwento gaano Oo. siya ka-amazing. So it's also amazing that kahit yung mga ano, yung mga may precise na HBP type, they're actually experiencing it. So kahit ako na-a-amaze. So kanina nabanggit mo na yung gusto mo lang talagang malaman when you took the precise HBP test is gusto mo malaman yung ano mo, yung tawag nito, yung sarili mo. Gusto mo mas makilala pa yung sarili mo. And then, ang effect was actually nasa health mo. So Yes. parang, hala, paano nangyari yun? Na gusto mo lang naman mas maintindihan yung sarili mo, pero yung health mo yung positively na naapektuhan. How do you think did that happen? Ano TL, actually yung goal ko sa sync program is yun nga, self-awareness pati yung health ko. Actually gusto ko talaga sa sync is mag-gain ng weight. Pero Mm. na-realize ko, hindi pa siya possible sa ngayon kasi fitness yung last priority ng mga type 1. Mm. So, Mm. although hindi ko na-achieve yung goal ko of gaining weight, Mm. mag-improve yung health ko, which I think would contribute to me
gaining weight in the future. Mm. Mm. Yun nga, since na-meet ko yung goal ko na ano, na self-awareness and nag-improve nga yun talaga yung health ko even if hindi ako nag-gain ng weight. Sobrang Mm. laki talaga niyang ano, factor kasi yun nga, imagine na ang layo pa ng self-awareness pero yun nga, drastic improvement. Partida TL, 2 lifestyle recommendations na yung binigay niyo pa sa'kin nun, what more kung Mm. unlock, 'di ba? Mm. Parang partida dun sa dalawa na yun, mind and place lang. Ang dami ko nang nagawa sa sarili ko and pinakaano din is yung energy rin. Aside sa health Mm. talaga is yung energy kasi yun nga, lagi kong pinapuwersa yung sarili ko kasi yun nga, we live in a society na kailangan para kang robot na parang kailangan lagi ka nag-e-excel, kailangan productive ka palagi. Dito ko rin na-realize yung importance of slow living. Yun, Mm. nakadugtong yun sa self-awareness ko. Doon ko na-realize yung importance sa slow living. Which I think led to me improving my health rin kasi dati ang dami kong pinapuwersa, lagi kong kino-compare yung sarili ko, 'di ba reklamo ko yun sa ano, sa ACT na parang, bakit sila ang layo na ng nararating nila tapos ako, ganito pa rin ako. Ta's lagi niyo akong Mhm. pinapangaralan na parang although cliche nga na life is not a race, pero kasi minsan hindi pala minsan, lagi ko siyang nararamdaman na parang napag-iiwanan ako lalo na 'di ba nag-stop ako TL. Lagi ko siyang nararamdaman tapos yung feeling na sila successful freelancers na yung mga kaklase ko may trabaho na tapos ako nandito pa rin ako. Parang Mhm. yun yung root ano rin, yun yung root, cause rin dati kung bakit nagkakaroon ako ng depressive states. Mm. Kasi ang dami kong iniisip, ang dami kong thoughts. And dahil nga nalaman ko rin importance ng slow living tapos kayo TL ginagawa niyo rin siya. Lagi niyo ine-example yung buhay niyo. Kung dati pinapuwersa niyo yung sarili niyo na maka-earn ng 6 figures agad-agad. Tas ngayon 'di ba, tumili na kayo sa Sikihor, ine-enjoy niyo na yung life. Parang dun ko nga na-realize na, wow, hindi pala talaga totoo yung kailangan kung ano yung ginagawa ng isa gagawin ng lahat. Na parang kasi yun nga, yung ano ng society na kailangan by the age of 30, eto na yung mga achieve mo dapat, Tapos 'di ba sa school, sa mga elementary students, sa mga ano sa high school, kailangan gan'tong age, eto na yung nararating mo, kailangan gan'tong age, eto na yung achievements mo. 'Pag dinidikdik kayo sa 'pag dinidikdik yun sa'yo ng paulit-ulit, maano mo yun, ma-internalize mo yun tapos parang kapag hindi mo na siya nagawa, parang kasalanan mo, na Mm. parang mali sa'yo. Oo. Pero yun nga, parang yung sa lifestyle ko ng bio ko kasi parang ine-equip niya ako sa slow living, na Mm. okey lang pala talaga kahit hindi ako ano, na hindi ako May maki pagsabayan. makipagsabayan kasi Mm. tingnan mo si TL, sa paggising ko pa lang, gigising ako pero may rest pa ako. Oo, 'di ba? Dun pa lang Yun 'di ba, agad yung sasabihin, eh, 'no, "Oh, take it slowly." Parang gano'n. dun pa lang talaga ine-equip na yung katawan ko for a slow life na parang Mm. okey lang kahit ang dami pang hindi na-achieve, okey lang na kahit gan'to ka sa buhay mo na okey lang kahit hindi ka pa 6 figures. Hindi mo naman ano yun, eh, hindi naman kasi lahat talaga ng tao kailangan pagdaanan yung same ano. Mm. Tapos may sinasabi pa Mm. kayo dati TL na, yun nga, wag mo i-compare yung sarili mo kasi kung ikaw mararanasan mo yung pinagdaanan nila, baka hindi mo kayanin. Hindi lang siya hindi lang siya yung word per word, pero Hmm. kahit Mm. yung lagi niya Mm. sinasabi sa'kin. Pero kasi dati, TL 'di ba matigas yung ulo ko, so parang hindi ko siya natatanggap agad-agad kasi nga matigas ulo ko tapos ang dami ko pang pessimistic thoughts. Pero yun nga, after nung sync talaga parang ninanamnam ko na lahat ng yung pangangaral ni TL, lahat ng wisdom yun ninanamnam ko na kasi oo nga 'no, tama nga si TL na ano, na hindi ko dapat kino-compare yung sarili ko sa achievements, so iba sa pacing ng iba kasi tingnan niyo TL, yun nga sa lifestyle ko nung bio ko pa lang, hindi na siya fast paced. Kasi kung pang fast paced yun dapat ang nakalagay, wake up, get food, Move agad. ah, Oo, oo. Oh, pero pansin ko yan yun, sa ano, pansin ko yan sa mga chronobiology kasi like right now, I think, ang na-explore ko na chronobiology is mga
more than 30 na ata, hindi ko mabilang. So when I talk about chronobiology, specific kasi yan per person. So every chronobiology na i-explore ko, ibang-iba eh. Like kahit parehong-pareho yung number sa sa HBP wheel, meron din talagang magkakaiba. So, and one thing that I discovered, tulad nga ng sinabi mo, yung chronobiology mo pa lang pang slow living na, 'di ba? Yung gising ka na tapos meron pang time to rest. Yung parang, wait, kakagising ko lang, parang magre-rest pa ako ulit. Parang gano'n. So, yung iba kasi, yung chronobiology nila, paggising na paggising, ang nakalagay dun is move and interact, yung mga gano'n. Sabi ko, oo nga no, kahit yung chronobiology mo pa lang, the chronobiology of the person itself, kahit chronobiology lang yung tingnan mo, hindi mo na tingnan yung insights, yung iba, which is, grabe, rich sa, tawag nito, so wisdom, yung insights sa HBP profile. Pero kahit chronobiology pa lang, dun pa lang malalaman mo na kung ano talaga yung klase ng buhay na nakalaan sa'yo based sa katawan na meron ka. Kasi Mm. makikita mo na dun yung daily routine mo na, oh Mm. my gosh, araw-araw ito pala talaga dapat yung routine ng katawan ko. But of course, not in a way na parang eto lang talaga dapat, eto lang dapat yung lagi kong ginagawa, walang dapat ibang bagay na i-add doon. That's why, nag-i-exist yung schedule customization. Kasi, syempre, kung chronobiology lang talaga yung pagbabasehan natin, naman, baka napaka-boring naman ng buhay mo, di ba? Kasi Mm. naka-time blocks lang naman siya. Hindi naman siya specific na activities talaga. So, yeah, yun yung naisip ko na, oo nga no, kahit chronobiology nga lang, sobrang laking tulong. Especially, the very first thing na, di ba, kahit sa sync program natin, the very first thing na finokusan natin was really your sleep muna. Yun talaga yung muna yung kinorek natin. Like, hindi tayo uusad kung hindi mo aayusin yung tulog mo. Kasi, yun yung lagi sinasabi. Kung hindi mo ayusin yung tulog mo, magkakandaletse-letse talaga lahat ng mangyayari sa susunod na araw. So, whether you already have the access to your chronobiology or wala pa, or may precise HBP type ka na o wala pa, try experimenting with your sleep. Yun nga lang, I do think that yung parang pagkakaiba naman kapag meron ka talagang chronobiology and access to your HBP profile is that, like ikaw, di ba, alam mo naman parang you already have a right time in mind before you even had access to your chronobiology. Meron ka ng right time in mind to sleep, di ba? Pero no matter how you try to sleep on time, hindi mo siya magawa. And yun yung sinasabi mo, na the difference is, nung time na may access ka na sa chrono mo, same pa rin naman parang almost the same pa rin yung yung right time na iniisip mo dati at saka yung nasa chrono mo. The difference is that sa chronobiology mo, may ibang 'di ba, time blocks, which is parang yun yung inuna mong sundin. Kaya nung patulog ka na, naging okay na siya. Okay na. Mas easier na sa'yo na sundin yung chrono. Which is yun yung sinasabi ko na really, if hindi naman kasi, like example, naghihirap ka na sundin yung yung tulog mo. Hindi naman kasi required na, sige yung tulog agad. Sundin mo kung ano yung kaya mong sundin agad. Kasi, hindi, kumbaga, kaya, sobrang dami ng explanation na, kaya nga 6 months yung VIP coaching ko. Kasi, I really want my mentees to experience like failure, mistakes, all those things within the coaching. Because, doon nga namin malalaman kung sige, ano yung kailangan natin i-improve. At saka doon din nila nararanasan yung self-acceptance and self-compassion na there will really be times that you will not be able to follow everything and that is okay. Ang importante meron kang pina-follow. Kasi kung wala kang ipa-follow, lalong mas malala ang buhay. 'Di ba? So, na-curious tuloy ako. So, this is kind of a parang sharp turn. Na-curious tuloy ako na if you have not joined the program, or actually like yung sync. By the way guys, yung pinag-usapan namin na sync program, that was a group coaching program na once ko lang nilaunch. And hindi ko na nilaunch ulit. So parang ang natitira na lang talaga ngayon na program ko is yung VIP one-on-one coaching, tapos yung one-off na mini VIP session ko. So we will talk about that later na lang. Ang tanong ko kay AC is, if for example, hindi ka nag-join ng program na yun or hindi mo nalaman yung precise na HBP type mo at saka yung chronobiology mo, what could have happened? Or what would have been your solution to your challenges? Especially yung mga nabanggit mo, like yung
lack of sleep mo, yung lagi kang may naririnig na negative voices, especially yung ano mo, 'di ba, insomnia mo, yung mental health mo, anxiety, grabe ang dami, acid reflux, tapos idagdag mo na diyan yung guilt, yung Oh, continuous guilt. Ito talaga yung ano, killer ng lahat yung guilt. Kasi the more that you are not able to do the things that you want to do, the more that yung guilt mo is nagpa-pile up. And the more na nagpa-pile up yung guilt mo, the more na dumadami yung mali mo because driven okay. ka na ng guilt, 'di ba? So ikaw, what do you think could have happened kung hindi mo nalaman or kahit hanggang ngayon kung hindi mo alam yung HBP ano mo, type mo? Siguro ano TL, malaki talaga epekto niya sa mental health ko and siguro hindi ako okay ngayon na parang andun na naman yung suicidal ideation, andun na naman yung depressive states. Yun talaga mental health ko talaga TL yung problema talaga, eh. Yun yung yun talaga yung pinaka-main problem ko kaya siguro kung wala yung HBP, yun hindi ako magiging okay or baka something na may Mm. mangyari sa'kin na, siguro kung wala yung HPP yun yung mararanasan ko kasi TL, yung nasa profile talaga, tools mo na yun para makapag-cope up ka. 'Di Mm. ba dati sa Eureka AC, wala akong masyadong nasasabing wins, kung may sinasabi Mm. man akong wins, parang pilit pa yun, para lang may masabing wins. Pero TL, Oo, oo. biruin niyo, after those thing 'di ba name-mention ko pa yan sa Eureka AC, hi pala sa mga taga-ano diyan, taga-Eureka, ating Eureka na Mm. biruin niyo TL na nasasabi kong wins, na ano, okey ako kahit wala akong achievement today, okey ako kahit nag-show up lang ako ngayon. And totoo yung sinasabi ko na, win ko talaga ngayong araw is nag-show up ako. Kasi nararamdaman ko na siya na win. Mm, mm. Kasi hindi na siya yung parang may masabi na lang na win para hindi ka mapahiya sa Mm. isi-mates ko na parang, hala, sila may wins na tapos ako wala pa rin. Alam niyo yung TL, parang andun na yung self-acceptance. And Mm. yun nga, less na yung guilt, less na yung pagiging harsh ko sa sarili ko dahil nga nalaman ko yung HPP. Kasi kung wala yun, ayun, siguro ang sama-sama ako pa rin sa sarili ko na Mm. wala yung compassion, wala yung understanding. Kasi nga, hindi ko alam yung pinagkakagawa ko sa buhay. Kahit sinusubukan ko siyang solusyonan sa mga nakikita ko sa Facebook na yun nga yung general health advice, hindi ko kasi siya hindi ko siya matanggap sa sarili ko. Parang ginawa ko siya pero parang may iba pang reaction yung katawan ko, hindi siya okey. Kasi para sa'kin lang TL, yung HBP para siyang shortcut. Shortcut siya sa parang easier life. Kasi imagine Mhm. TL, hanggang ngayon kung hindi ko pa na-discover yung HBP, 'di ba ilang taon na ako may sakitin. Imagine niyo yun, Mm. kung hindi ko nalaman yung HBP, eh, di ang laki ng nanggagastos ko lagi sa gamot. Hindi ko pa malalaman yung mga health risk ko. So, para talaga Mm. siyang shortcut na parang andito na yung manual. And Mm. nakatulong rin siya sa spirituality ko kasi nagko-coincide siya sa human design. Ooh, that's Parang interesting. parang sinusuportahan ng HBP yung human design kasi Mm. 'pag nalaman mo yung human design mo, medyo ano pa siya, medyo woo-woo pa kasi siya, medyo complicated topic. Hindi siya madaling maintindihan ng generalized math, ng general Mm. math kasi napaka-complicated pa rin na topic. But if you present HBP with a human design, kasi yung HBP scientific siya, so parang ngayon mas nagiging powerful silang dalawa kasi nako-combine mo yung mind with the spirit. Kaya alam mo grabe, grabe talaga yung changes niya sa akin ngayon and yun nga, in terms of sa healing ko rin, sa self-compassion, sa self-awareness, malaki yung impact niya ngayon. Kaya yun, Mm. napaka-grateful talaga kasi if wala yung HBP, hindi ko 'to maintindihan. Kasi dati, nung na-discover ko yung astrology, yung birth charts, yung human design, hindi ko pa siya gano'n maintindihan kasi parang ang layo niya. Andito lang ako, andito na yung comprehension ko tapos ito siya. Tapos nung nagkaroon na ng HBP parang mas naiintindihan ko silang dalawa. Kasi promise deal, 'pag nalaman yung human design parang magsa-swak siya, Mm. yung Mm. So, parang ano, parang yung sinasabi ko din dati na, tawag nun, na
parang naging bridge yung HBP for kahit ako naging bridge ko din yung HBP to somehow slightly understanding my human design. So parang if you really want to like if yung interest mo talaga is nandun sa spirituality like human design yung mga ganun, parang mas mabilis mo siyang magigets if True. gagawin mong bridge yung HBP, yung parang gano'n. Kasi yun nga, yun siguro yung sinasabi nila na synchronicity. So dun ko rin naman naintindihan na, oo nga 'no, wala talagang, like one approach na yun lang yung magwo-work for someone to improve themselves. Na-amaze lang ako na like ikaw based sa mga kuwento mo ngayon, like ang dami ng affected. So parang body and mind. So body and mind tapos kinonect ka pa niya sa spirituality. So parang nakaka-amaze siya in a way na kahit ako nga din actually kinonect din niya ako sa spirituality na parang, oh my gosh, ganito parang ang lawak ng ano niya, ng effect niya, 'di ba? So before tayo mag-end, meron lang akong last na question sa'yo. Sige po. For kasi marami pa yung hindi pa nila alam yung about sa HBP or hormone-based personality. Or yes, they already know about it pero they're also skeptical. Kasi I saw a lot of people took the HBP quiz, tas alam na nila yung initial HBP type nila. Pero parang wala lang, parang okay na, yun pala yung personality ko. So parang hanggang dun pa lang yung understanding nila na, okay, personality, which is, we know that it's deeper than that. Like, way, way deeper than that. Kumbaga, kung ano yung alam mo sa initial na HBP quiz, like 1% pa lang yun. Hanggat hindi ka nakaka-attend ng decode workshop and inintindi mo kung ano yung mga pinagsasabi ko doon, hindi mo talaga ma-appreciate kung ano yung role ng HBP sa buhay mo. So, my question for you is, for those who may be skeptical about the relevance of HBP coaching in their freelancing career or in their entrepreneurship, what advice would you offer based on your own experiences? Siguro para mas maka-relate sila kasi nung una kong narinig yung quote ni TL na listen to your body, medyo pa ako parang, eto na yung solusyon sa lahat, listen to your body. Parang ang babaw lang. It's not until nag-sync program ako na dun ko na-realize yung pinupunto ni TL na listen to your body first. Na, oo nga, ito nga yun. Ito nga talaga yung listen to your body. So, ang advice na mabibigay ko siguro sa mga hindi pa nakakaalam sa HPP yan sa mga hindi pa nakapag, ng precise, na HPP type, is, learn to be curious. Kasi, kapag curious ka, hindi ka titigil sa paghahanap ng answers. Kapag curious ka, willing kang mag-try ng mga bagay. Kapag curious ka, hindi mo nililimitahan yung sarili mo sa alam mo. Like, open ka sa learning, open ka sa lahat. Kasi kapag hindi ka curious, so, ito na yung initial HBP type ko. Okay. Maganda, itanong mo, what's more? So, ito yung initial HBP type ko. What's more? So, ano pa ba yung gusto kong matutunan sa sarili ko? Learn to be curious kasi, yun nga, pag na-curious ka sa gusto mong malaman, magba-branch out pa yan hanggang sa magba-branch out pa yan. At endless yung learning mo. Na kahit matanda ka na, natututo ka pa rin. Kahit na ganito na yung achievement mo, natututo ka pa rin. And lalo ka nag-improve. Kasi kapag hindi ka curious, hindi ka mag-improve And True. hindi lang siya sa sa business and sa yun nga, kapag sa school nga, kapag hindi ka curious, edi babagsak ka sa test kasi hindi ka na willing to learn. Yun nga, kung gusto mo pa maging successful in life, maging curious ka lang. Yun. Madami ko sinabi, pero Basta yun, be curious, ganon. Pero may nakalimutan ako itanong sa'yo by the way kanina. Kasi nga 'di ba, yung introduction mo lang is you are a freelancer and at the same time a college student. So as a freelancer, ano nga ba yung niche mo ngayon? Is it connected dun sa genius mo as a type 1? Yeah. And based on that, is your knowledge about your HBP type helping you in that area sa freelancing mo? Hindi ko pa po kasi na-unlock yung genius ko na lifestyle recommendation. Pero kasi, related din siya dun sa sinabi na strengths. And masasabi ko na oo,
Kasi nga, meron ako strong sense of responsibility because of serotonin. Ayan, memories ko yan. Strong sense of responsibility. So, kaya ako rin siguro pinili yung health and wellness na niche kasi gusto ko talaga yung makatulong sa mundo. Kahit Mm. ano ba yung bagay na yun, kung purely medical ba yan, gusto ko talaga makatulong kaya rin ako nag-psychology. Kasi Mm. yun, I want to help people heal themselves. Mm. I know that I Mm. cannot help everyone, pero sa konting paraan ko, sa way na alam ko, gusto ko talaga makatulong. And Mm. nakakatulong siya sa freelancing ko ngayon kasi yun, alam ko yung strength ko ngayon, yung two na binigay sa insights, which is yung ano, adaptability and yung sa pag-aano ng task, pagsi-simplify ng mga notes, gano'n. Mm. Mm. Nagagamit ko talaga siya kasi yun yung ano, parang imbes na nagfo-focus ako sa weakness ko, like ngayon yung weakness ko is public speaking. Imagine kung Mm. pinupuwersa ko yung sarili ko na mag-show up ng mag-show up, parang ano, eto, medyo ano lang, kasi yung ano minsan, yung mga ibang tips dun sa pagso-show up, yung pag-aano, hindi ko siya ginagawa hindi dahil sa ayoko, hindi ko siya ginagawa kasi alam ko hindi siya yung strength ko talaga. Like yung Mhm. pag-outreach, yung pag-co-cold email, hindi ko siya Mm. ginagawa Mm. para mapalago yung freelancing journey ko. Ang ginagawa ko, nurture ko yung mga current relationships ko. Hindi man ako Mm. showy sa social media, hindi ko man pino-promote yung business ko sa social media, ang nakukuha ko na ngayon is yung mga referrals. Which I Hmm. think is much more better kasi dati nung starting pa lang ako sa freelancing, nag-outreach talaga ako and sobrang hirap na hirap ako kasi introvert tapos mahiyain tapos parang ang hirap mag-connect sa tao na parang wala kasing ano, kasi sa type 1 kasi ayaw nila ng small talk. Eh, 'di ba kapag nag-outreach ka nako-compel ka mag-small talk, eh, alam mo naman Hmm. sabihin ko sa mga business owner na mag-deep talk ako, 'di maano siya maloloka sila sa'kin. So, Yeah. from dati nag-a-outreach ako, which is depende talaga, wag niyo akong gayahin, pero ayun, dati Oo, nag-a-outreach to ako each ngayon his own. to each his own, dati ngayon hindi na. Mm. Imagine nila, dati hirap na hirap ako mag-outreach, 'di ba, sabi nila 30 minutes kaya mo na matapos yung 5 to 10 connections sa prospects. Mm. Umabot ako ng 3 hours kasi nahihirapan talaga ako till ewan ko kung bakit, dati hindi ko alam kung bakit, pero ngayon ay alam ko na kung bakit kasi hindi talaga ako social person. Hmm. Ang strength ko is nasa connections ko na. Hindi ko strength yung Mm. ipe-presenta New ko sa connections. Oo. so parang Existing yung sa'yo. imagine 3 hours ko siyang ginagawa, hirap na hirap pa ako nung pino-puwersa ko lang yung sarili ko na, hala kailangan ng 5 to 10 connections per day sa LinkedIn pa Oo. lang. Tas ngayon, Mm. imbes na i-suspend ko yung 3 hours na yun dun, mas nagagawa ko yung ngayon yung mas naano ko yung time ko ngayon sa ibang bagay. Like Yeah, ngayon yung nafo-focus mo sa sakto. and Mm. nasasaktuhan ko siya sa right time to work ko, sa right time to do this and that. Parang imbes Mm. na waste ako ng oras ko at nabubuwisit ako sa sarili ko kasi hindi ko siya na-achieve per day. Kasi yun nga, may pagka-type 1, may pagka-perfectionist rin na parang kailangan magawa ko talaga 'tong 5 to 10, per day, So, Mm. parang ngayon Mm. talaga, hindi na ako guilty sa sarili ko, hindi na ako masyadong harsh. Kasi tanggap ko na, Hmm. okey, even if iba yung style ko ng freelancing, okey lang yun kasi gan'to ako. Mm. Gan'to yung nakikita ko sa profile ko, gan'to pala ako Mm. mag-work. So, hindi ko kailangan Mm. i-puwersa yung sarili ko na kasi ito yung sinasabi nilang method, eh. So, Mm. parang ayun, puwede pala akong mag-create ng sa akin na nagwo-work talaga sa'kin. Yeah. Yeah, exactly. Actually, same naman tayo kasi 'di ba pareho tayong type 1. So, hindi na rin ako nag-ano, hindi ko na rin ginawa yung, parang cold outreach yung gano'n. Nag-cold email ako for lead generation pero once ko lang din siya ginawa nung naka-close na ako ng client, more on referrals na lang din yung ano, yung fino-close-an ko. Kasi nga, yun nga talaga yung ano, eh, parang as an introvert, here's what I discovered. As an introvert, your power is really hindi yung introvert na shy yung introvert talaga na talagang mababa yung social battery mo, yun yung introvert. So as an introvert, your power is really more on,
nurturing your existing connections para doon manggagaling yung mga referrals mo, doon manggagaling yung mga bagong clients mo. So, that's one tip that I can give you as an HVP coach. Anyway, so, di ba nasa HVP community ka, i-encourage ko lang yung viewers natin ngayon or kung sino man yung nanonood ng replay, if you want to know more about your stuff, kasi yung Decode workshop sa ano pa siya mangyayari sa June 14, and the Decode workshop is at 7,777 yung per head niya na cost na price. Pero if you will join the HVP community, the Decode workshop is actually for free as a community member. So I encourage you to join us sa HVP community. It is a safe space for you to discover more about yourself, understand yourself better, to network and connect with people who already know about their HVP types. So people who are really non-judgmental and very understanding. So walang mag-judge sa'yo kung ano ipopost mo dun sa community as long as you are not judging other people as well. So, walang ano doon. Kumbaga, yung community is may yung mga members natin may finesse. So yeah, I encourage you to join us. Lastly, ikaw AC, ano ba yung masasabi mo about sa HBP community just to encourage them more to join us? As a type 1 and as me, Sa type hindi talaga 1. ako pala siya share. Hindi talaga ako pala share, pero alam niyo ko, na-encourage ako mag-share lagi ng mga personal kwento ko sa HVP community kasi yun nga, nararamdaman ko yung safe space. Nandun yung feeling na, okay pala dito mag-vent out. Sorry, vent out ng mga problema sa buhay. Nandun yung feeling na may mga times na kapag nag-share ako ng something, nakakatuwa na may nakaka-relate sa akin. Kasi, imagine, as an introvert na wala masyadong mapagkwentuhan. Kasi, mas prefer ko, kung magkukwento man ako, mas prefer ko na person. Kaya nga para ako low maintenance friend na okay lang kahit hindi tayo mag-chat ng social media. Okay lang sa akin. Walang epekto sa akin yun. Hindi mababawasan yung friendship level. Okay lang talaga yun kasi hindi talaga ako pala initiate ng usapan. Kaya itong community nakakatuwa lang talaga siya kapag may nakaka-relate sa akin or kapag may mga nangangailangan ng advice or insights na help natin. So yun, nakakatuwa lang talaga siya overall. Parang, Ayun. sana marami pa mag-join na type 1. Oo nga di ba? Parang ilan lang ba tayo na type 1 doon? At tayo lang tatlo lang tayo na type 1 na precise. So hindi pa natin alam yung ibang type 1 na initial doon kung type 1 talaga yung precise nila. But yes, join kayo sa sa HVP community. We will be waiting for you there and you are very welcome to join us. Of course, it is a paid community. So yung priority kasi natin sa community is really your safety. Kaya kasi may rule kami sa community na kung ano yung pinost mo doon, hindi pwedeng i-screenshot and i-share sa labas. And kahit ako, hindi ako pwedeng mag-screenshot ng mga post doon para maging social proof and ipopost ko sa labas without asking permission doon sa nag-post. So ganun siya ka-strict yung privacy policy namin. So that is an assurance for you that you are safe inside. Walang magja-judge sa'yo at walang magkakalat ng life story mo. Walang Ayan, judge. so yeah. So thank you so much AC for joining me tonight. And by the way guys, so yung yung market mo is coaches and course creators, sakto? Ano po TL? Yeah, coaches. Health and wellness. Sa health and wellness. So you are offering like SMM and graphic. So more Yes, on ganon, 'di ba? Mhm. Yeah, so if you have referrals guys na gusto niyong ibigay kay AC, go ahead na. Magaling si AC gumawa. So makikita niyo yung mga yung mga graphics ko sa social media ko. Siya yung gumagawa. Ayun, ni-reveal na siya yung graphic designer. Ayan, so thank you so much AC, naliw ako sa kwento mo. And I hope pati din yung mga viewers natin. Watch out for our next Genius Talks. Hopefully mas organized na next time. Sa ngayon, pa kasi to, free flowing pa because it's our first time. So we forgive ourselves for the first experience, messy experience, but nonetheless nagawa siya. Ayun. Good night guys and thank you so much for joining us. Thank you sa panonood. Thank you AC.